Ito yung keys in setting up your financial system. So, kasama dito yung document organization, yung bank account management, having a bookkeeping or accounting system. So, unahin natin yung document organization. Kasi ito, importante talaga to. Kasi dito natin mini-maintain yung mga essential financial records para masigurado na accurate siya. Dapat palagi palang may trail. Kumbaga, ano yung proof na ito yung ginastos, ito yung ano. May client ako talaga totally, magto 2 years na kami, pero sumasakit ang ulo ko, wala kaming maayos na documentation ng record. Sabi niya, kasi yung ibang binibilhan namin, wala namang resibo. Sabi ko, pwede pong isulat kahit sa tissue, tapos pakipicturean i-upload sa drive. Talagang gano'n na yung approach namin just to make sure na lahat ng binabayaran, kasi ang gusto kong makita is kung kailan siya ibinayad, sinong nagbayad, magkano eksakto yung binayad. So, yan. Kaya dapat meron tayong talagang proper documentation ng mga records. So, ano-ano yung mga documents na yon? Ito yung mga, ayan, kailangan kasi to para dito mabawasan yung error, hindi ma-miss yung deadline, and syempre para hindi rin nagkaka-penalties. So, ito yung mga basic documents. Pwedeng meron pang iba bukod dito, pero mostly ito siya. Yan, yung mga invoices and receipts, yung mga proof of income, at saka proof ng expense, no? Kasi itong proof of expense, hindi mo lang naman to kailangan para sa business mo, kailangan mo din to para pag nagbabayad ka ng tax, mababa yung babayaran mong tax. Yan siya, yung mga bank statements, no? Kasi essential yan for bank recon. Parang inulit ko pala. Tapos ito yung mga contracts, syempre, yung mga loan documents, yung mga supplier contracts. And syempre, dahil sa Pilipinas, pag ikaw ay dito nagninegosyo, yung BIR, kahit regularly ka nagbabayad ng tax, yung system nila is not high-tech enough na yung lahat ng tax return mo is may record sila. Hindi. Minsan kahit nagbayad ka sa record nila, wala kang pinayad, so magpe-penalty ka. Kaya importante na yung mga tax record mo nakatabi din siya. Ayan, ito, ayun, ano ko pala siya, naulit yung bank statement. So, speaking of bank statement, ito, kailangan meron ding bank account management. So proper bank account management, ang pinaka-importante dito, ito lagi ko itong pinapakiusap sa mga client ko, na yung business, dapat meron siyang separate na bank account. For me, as a business owner, non-negotiable siya. Dapat hindi talaga pinag-ahalo yung personal at saka yung business na account. Kasi dyan yung nag-ano na, dito ko na lang muna kukunin yung ibayad ko hanggang sa pag tagal-tagal ng panahon, naubos na yung pera, di mo alam kung saan napunta. Yun talaga yung mga salarin. Kung nakahiwalay siya, alam mo exactly na, ito, pera to ng negosyo, hindi ko siya pwedeng pakialman. Unless mag-withdraw ka dun sa pera ng negosyo, edi i-record mo din siya as withdrawal, di ba? So, kapag meron kang clear records of bank transaction, mas accurate din yung financial statement mo, especially yung cash balances ng financials mo, no? So, dun talaga alam mo na, ito yung pera ko. O, may ganito pa tayong pera, pwede na tayong mag-scale. O, di kaya may ganito tayong pera, pwede na tayong mag-hire ng tao. So, yun. Kaya sobrang importante yan na magkaroon ng bank management, bank account management din. Pag medyo malaki din yung business, ideally, magkahiwalay din yung account for the expenses, for the operation, and for dun sa business na mga emergency, and for scaling, savings, ganon. So, mas maganda na nakahiwalay din siya para talagang nakikita mo na, ito, may budget tayo for this, may budget tayo for that. So, parang kasama na din yung budgeting kasi dyan siya pumapasok. And yan, ito, sinabi ko na siya, para, ito yung key components kung bakit dapat magkahiwala yung personal and business account. So, yan, para yung commingling ng funds, hindi siya nangyayari, and mas madali siyang i-track. And pag may accountant ka, mas mabilis din siya magtatrabaho, syempre. Kasi kapag magkahalo siya, tapos hindi na maintindihan nung gumagawa ng libro mo na, ano ba itong mga nasa bank statement na to? Anong gastos to? Eh, di magtatanungan pa kayo, iisa-isahin niyo pa para saan ba to? Ay, personal na gastos pala yan, ganyan. So, mahirap siya sa mga gumagawa ng, kung i-outsource mo yung bookkeeping or yung accounting, masakit talaga sa ulo kapag hindi siya magkahiwalay, no? And syempre yun nga, for financial reporting and tax compliance, it is always better talaga. Pag kasi nag-open ka ng business account, marami talagang requirement.
Pero kung wala ka pang ganon, yung mga requirement to open a company account or yung business account, I would suggest at least open a personal account na intended for business itself. Yung tipong nakapangalan siya sa'yo, pero alam mo sa sarili mo na ang laman yan is pang business. So business lang siya pwedeng gamitin. Ganun siya. At least meron pa rin siyang separation. Kumbaga. So yan. Basta meron kang dedicated account for the business at the very least. Yan. So ito na, having a proper bookkeeping and accounting system. Pag sinabi mo na kailangan ng business is meron siyang proper bookkeeping and accounting system, this doesn't always mean na kailangan meron ka talagang software, meron ka talagang yung katulad ng G-Sheet tool. It could be manual as well, no? Pag sinabi mo kasing proper bookkeeping and accounting system, it means lang meron kang sistema kung paano mo nire-record yung pagpasok ng pera, kung paano mo pina-file yung mga receipts, yung mga paano mo tinatrack yung mga payables, paano mo tinatrack yung mga kailangan singilin, tapos alam mo din kung paano lumalabas yung pera, no? And kung paano siya circulate sa business as a whole. Yun talaga yung ibig sabihin ng pagkakaroon ng maayos na bookkeeping and accounting system. But of course, if you're a growing company, di ba, having the tool, having the software would help make things easier. Kasi yung manual, ang hirap nun eh. Kung naka-manual ka, oo, maayos siya, pero at a glance kasi, hindi na nakikwenta automatically ano na right now ang status ng business mo. So, yan siya. Pero yun lang, pag sinabing proper bookkeeping and accounting system, hindi siya equal sa pagkakaroon ng actual na software. The software and having a system are different, no? Basta meron kang proper workflow, proper na sistema that really helps you understand your number, then that's a proper bookkeeping and accounting system. So why does